para makita ko na kung sino yung magkakasama sa groupings natin. Okay? So, for this morning, tayo muna ay mag-attendance, okay? So, if I call your name, please raise your virtual hand na lang. Agrava, Arellano, Basilan, Bicomo, Boyon, Talanog, Casanova, De Castro, Limaculangan, Tubria, Escobio, Yela, Yela wala. Ayan ako. Grahera, Ibon, Lalonyo, Lalonyo wala. Las, Magkawas, Marasigan, Marasigan wala. Marquez, Marsilia, Muñoz, Natividad, Provido, Ramos, Ramos wala. Refran, Reyes, Rodriguez, Jessico, Tokmo, Olarte, Villela, Yak. Okay. May habol pa ba sa ano? Ayan. Iba ata natawag? Ah, Gail. Sige, note ko na lang dito. Sorry. Ayan. Okay. So, today, no, we are going to discuss, no, yung ating first lesson for this sem, which is soil formation. So, pag-aaralan natin dito, no, paano ba nabubuo ang isang soil or isang lupa and ano ba yung mga nagiging composition and ano ba or ano ba yung mga processes na na-experience ng isang lupa para maging ganun yung kanyang condition, no, at the moment. Okay? So, before natin discuss kung paano ba siya nabubuo, syempre, dapat alam muna natin ano ba ibig sabihin ng soil, no? In the context of engineering. Okay? So, ano ba sa tingin nyo? Or uh, what is your personal description sa soil? Anyone? What is soil in your perception?
Sige, noted, Rose. Ano ibig sabihin ng soil? Anyone? Yes, Eris. Sir, ano po, parang sa perception ko po is para po siyang pinakaunang foundation po nung pong, let's say po, ng structure po. Siya po yung pinakaunang na napupuntahan or yung pinagtatayuan. Na kailangan din po na maayos siya para po matayo ng maayos yung structure. So, tama naman yun, no? Ang soil natin, it supports the structural loads ng mga buildings natin, bridges, towers, no? And retaining walls, no? Dahil sa kanyang foundation. So, it serves as a supporting medium. Okay? So, other description pa. Meron pa ba? Yes, King. Sir, ang soil po yung parang outer layer po ng earth. Kumbaga, matatagpuan po natin to sa tabi-tabi. Kumbaga, ito po ay halo-halo din po. Kumbaga, may rocks po itong formation. May mga minerals po nakapaloob dito. Kaya po, nagagamit din po siya natin sa structural kasi po, hindi po siya pure soil na, kumbaga, pampatibay po. So, nasabi na ni King, no? Yung pinaka-definition natin na kung saan halo-halo siya na mga materials natin. So, meron tayong ah, mga maliliit na rocks, no? May mga mineral grains din tayo dyan. And of course, meron din dyan mga organic matters. Okay? So, meron pa bang hahabol sa ating description? Yes, Kimbra. Soil po ay home of plants po. Ano ulit yun, Kimbra? Home of plants po. Tama, no? So, home of plants. So, doon nabubuhay yung mga plants natin, no? Kasi rooted yung kanilang katawan, no? Dun sa lupa natin. Okay? So, ang soil kasi natin, no? It is defined as the uncemented aggregate of mineral grains and decayed organic matters o yung solid particles, no? With liquid and gas in the empty spaces between the solid particles. Okay? So, take note, pag sinabi natin uncemented aggregate, ibig sabihin, hindi siya binded. So, kahit gaano kaliit yung particles natin, hindi siya totally binded, no? Or fused together by its chemical bonds, no? So, yung kanilang structural behavior, nakadepende pa rin siya dun sa friction, paano ba nag-interlock yung mga particles natin, and yung mga surface forces natin dito. So, nabanggit dito sa description natin na ang ating soil ay ano 'no, merong liquid and gas in between ng solid particles natin. Therefore, soil natin ay tinatawag na three-phase system kasi binubuo siya ng three phases of matter natin. So, may solid phase tayo. Yung mga solid phase natin, ito yung mga mineral grains natin, plus the organic matter. Then yung liquid phase natin, ito yung mga water na nag-fill dun sa mga void spaces natin. Then yung gas phase, ito naman yung mga natitirang space na hindi ma-fill ng ating tubig. Okay? So, soil is used as a construction material in various civil engineering projects and it supports structural foundation. So, sabi nga kanina ni Cyrus na naggamit siya as a support para sa mga different construction projects natin meron tayo. Okay? So, sa field ng civil engineer, dalawa yung purpose niya. Una muna, as a construction materials, di ba? So, aware naman kayo na ginagamit siya bilang highway embankments, no? Earth dams, levees, no? And canal linings dito. And then yung other purpose nga niya is
bilang supporting medium para sa mga structures na binubuo natin. Okay? So, meron kasing tatlong core definitions, no, ang ating soil pagdating sa engineering. Una muna is the soil mechanics. So, sabi dito, this is the branch of science that deals with the uh, study of the physical properties of soil and the behavior of soil masses subjected to various types of forces. Okay? So dito, ang soil mechanics branch ng physical science na pinag-aaralan natin yung physical properties ng soil and paano ba nagbe-behave yung soil masses natin kapag mayroong mga forces subjected to stresses, no, and uh, pressures, no. Then soils engineering naman, no, ito yung practical application of soil mechanics principle to real-world engineering problems. So, kumbaga yung mga theory na pinag-aaralan natin, yung mga concepts na pinag-aaralan natin sa soil mechanics, no, ini-apply, no, for, ano, no, for solutions, no, sa mga problems na meron tayo when it comes to the real-world problems. Okay? And geotechnical engineering, so this is the broader subdiscipline of civil engineering that involves natural materials found close to the surface of the earth. Okay? So, pag sinabi natin geotechnical engineering, hindi lang siya basta sa soil lang. Ito yung mga materials or mga materials, no, na naturally occurring na nakikita sa surface ng earth natin. So, this includes soil and rock, no? So, kung kayo ay di ko lang alam 'no sa, ah, rock mechanics. Okay? So, ayun. Any questions before we proceed? Eh, wala naman? Okay. Pero ayan. So, ang paggamit ng soil hindi lang naman siya recently or kasi sa 100 Joel Eng 'no, after kasi ng soil mechanics nila, nag-aaral pa sila ng 100 years ago, so pa lang, okay? So, pinaka-earliest origins natin 'no, we can trace it back 'no, sa mga Egyptians 'no. The temples, no, were built 3 or 4,000 years ago, still exist through the design of foundations were not based on any presently known principles. Ibig sabihin, no, di nila alam yung mga concepts and theories na meron tayo ngayon sa modern soil mechanics. Pero, alam nila or natutunan nilang gamitin yung lupa, no, para gumawa ng mga solid rock benches or mga thick limestone 'no, para ma-support yung mga mabibigat na loads dito. So, makikita niyo 'no, yung mga pyramids natin. So, they dated 3 to 4,000 years ago. Okay? Then, mga Roman engineers naman 'no. So, Romans built notable engineering structures such as harbors, breakwaters, aqueducts, bridges, large public buildings, and a vast network of durable and excellent roads. Okay? So, dito naintindihan nila paano nangyayari yung tinatawag nating compaction, okay? So ginagawa nila, they use mga wooden rammers 'no, para, ah, masiksik yung mga soil ng ating mga lupa 'no, yung kanilang lupa pala rather 'no, they use pozzolanic volcanic ash 'no, para, ipaghalo dun sa lupa at ma-stabilize siya, so titigas siya, okay? Then isa sa mga kinilalang, problem natin or ang kinilalang ano 'no, basis or foundation sa pagbuo ng, modern soil mechanics 'no, is itong Leaning Tower of Pisa, okay? So, during the 14th century, ito ay, nabuo 'no, in 1172, okay? Then ano 'no, over time napansin nila na itong Leaning Tower of Pisa ay nagti-tilt na siya 'no, forward, okey? So sa tingin niyo bakit siya, nagti-tilt forward, tumatabingi na? Anyone?
bakit siya nagti-tilt or bakit naging ganito yung itsura ng ating Leaning Tower of Pisa? Yes, Adrian. Okay. So, ulit na lang Adrian, no? Hindi namin narinig. Hello po. Audible na, sir. Ayan, okay na. Audible na. Yung sa ano po, yun sa ground po niya, hindi po ganun ka-compacted, kaya po hindi po kayang i-support ng ground yung bigat ng structure po, kaya po tumagilid. Ayan. So, hindi compacted, no? Yung lupa. Okay? So, other, ano, no? Other explanation? Yes, Princess. Elaine pala, sorry. Ayun po, siguro ay parang same lang din po kay Adriana. Since mabigat po yung load, the soil, parang kulang po siguro sa investigation sa soil since soft and weak po yung soil. Kaya yung parang other side po ni towers compressed than the other side. Kaya po parang naging tilted po yung sinking niya. So, ayun, no? Tama naman, no? Yes, King, may dadagdag ka pa ba? Sir, dagdagan ko lang po. Di ka po kapag po nagtatayo po tayo ng mga high-rise building, sa tingin ko po kasi kapag po ganyan, kailangan po mas malalim po yung hukay natin kasi po given po na soft yung pagtatayuan and muddy. So, dapat po mas malalim tsaka mas compacted po yung support na footing po natin. Feel ko po, kaya po nagkaganyan yan. Medyo mababaw lang po ang hukay. Hindi po nila na-expect na ganyan kataas at ganyan kabigat ang load na dadalhin po niyan. Tapos yun po, sa pagtagal po ng panahon ay nag-lean po siya tapos doon na po tumigas. Kumbaga doon po sa pwestong yung nag-stabilize. Kaya po naging ganyan po. Tama, no? So, may mga various factors tayo dito na hindi natignan ng mga builders natin nung tower. So, isa na doon is, tama naman yung sinabi, no? Yung composition ng lupa, ilalim ng tower. So, masyado siyang malambot, okay? So, ang lupa na pinagtayuan ng tower natin, no, is made up of clay, no, and lower clay. So, kung clay siya, ibig sabihin napakalambot niyan. Okay? And at the same time, tama naman yung sinabi ni Adrian, na hindi nila ah, napag-isipan na mabuti or hindi nila na-check yung ah, magiging load ng ating tower. Kasi nga, yung tower natin, no, ay inaabot ng almost 60 meters, no? Pero ang nangyari dito, yung foundation or yung ano tawag dito, yung foundation ng ating tower, no, ay only 3 meters below the ground surface. So, dapat kasi kapag mas mataas yung ating structure, dapat mas malalim din yung kanyang foundation sa ilalim ng lupa. So, ang tendency, no, o after no mga ano, no, mga, kaya sabi dito, 14th century, mga bandang 1370, no, or na 1370, nakikita na yung pag-tilt ng ating ah ng tower natin. So, nung mga bandang 1370, nagkakaroon na siya ng 1.6 degrees, no? Ayan. So, tuloy-tuloy yan, no, over time, hanggang sa nung umabot na siya ng 1990s, no, na kitang-kita na, no, so from 1.6 degrees, no, umabot na siya ng 5.5 degrees. So, ang nangyari dito,
pina-close muna itong Leaning Tower of Pisa at in-investigate nila bakit nga ba tuloy-tuloy pa din yung ah, ano 'no, yung pag-tilt 'no. So, siyempre nung una pa lang or sorry nung mga recent, centuries pa lang mga bandang, 18 'no, sorry mga 19th centuries and 20th centuries 'no, tinatry nilang i-fix, 'yan. Kaso may yung mga ano nila, intervention na ginawa nila hindi gano'n naging effective. So, unang intervention na ginawa 'no is, nag-excavate sila 'no, around nung tower natin para makita yung foundation, para makita yung base 'no. Kaso ang nangyari dito, sa paghukay nila 'no, nung soil natin, so siyempre alam naman natin na may mga soil na kapag hinukay niyo, 'pag sobrang lalim na, meron siyang water table. Ibig sabihin, saturated yung lupa natin, okey? So anong nangyari dun, nung nahukay nila yung lupa, nagkaroon ng ring 'di ba, around dun sa tower natin. Nag-trigger pa siya ng inflow ng tubig and sand. So dahil dun 'no, lumambot yung lupa lalo and kasi nga nahukay na siya, nagkaroon ulit ng additional 0.5 degrees tilting, okey? Then nung bandang mga 20th century 'no, nilagyan nila ng liquid cement mortar 'no, yung foundation para ang thinking nila dito is kapag nagkaroon ng semento yun titigas siya, okey? Kaso hindi nila na-expect na pag-inject nung semento 'no, dun sa lupa, hindi siya consistent or hindi even yung distribution nung pag-install dun sa semento, okey? And mas lalong nagdagdagan ng bigat so parang, kung saan yung ano 'no, kung saan nagti-tilt 'no, hindi gano'n kabigat 'no, compare dun sa hindi nagti-tilt na side, okey? So nangyari nagkaroon ng sudden movement 'no. So kaya naman nagkaroon ng desisyon na ipa-close 'no, at ayusin 'no or, ah, ayusin yung foundation 'no, ayan. So nangyari ngayon 'no, for public viewing na lang yung Leaning Tower of Pisa kasi dati talaga napapasukan pa 'yan. Kaso nga lang nung nakita nilang tuloy-tuloy yung pag-tilt niya, ayan, hindi na siya open for public, for ano na lang siya, for public viewing na lang siya. Okey, ayan. So, kaya naman dito 'no nakikita yung necessity for, soil mechanics, okey? So, meron tayong different periods no soil mechanics natin. So, una muna pre-classical 'no, so it ranged from 1700s to 1776 AD. And classical soil mechanics 'no, phase 1 starting from 1776 to 1856 AD. Then classical soil mechanics phase 2, 1856 to 1910. Then modern soil mechanics to 1910 to 1927. Okay? Ayan. So start tayo sa pre-classical. Sabi dito, this period concentrated on studies relating to natural slope and unit weights of various types of soil, as well as the semi-empirical and earth pressure theories. Okay? So, during this period na puro mga field observations yung ginawa nila. So, inalam nila yung mga natural slope angle, ano ba yung mga soil unit weights, and yung mga retaining wall pressures, no? So, ang unang ano natin dito, no? Unang engineer natin is si Henry Gautier, no? So, siya ay isang French engineer, no? Kung saan nag-focus sa retaining wall design, no? Okay? So, he was the first to recognize the angle of repose, no? Ito yung angle of repose, ito naman yung mga natural angle at which yung mga loose soil natin nagsisettle without sliding, okay? Then, nalaman din niya, no, na ang clean dry sand natin, meron siyang angle of repose na 31 degrees at meron siyang unit weight of 18.1 kilonewton per cubic meter. While yung ating ordinary earth soil natin, no, ay merong angle of repose of 45 degrees and unit weight of 13.4 kilonewton per cubic meter. So, nagagamit pa rin naman natin siya, no, sa, ah, sa ano, no, sa
current period, no? Itong mga values na ito. Okay? Then next naman natin, no, si Bernard Forrest de Belidor, no? So siya yung nag-publish, no, no Sciences the Engineers, no? So siya yung nagpropose na early lateral earth pressure theory para sa mga retaining walls, no? And siya rin yung nag-establish ng mga pinakaunang soil classification schemes, no? So yung kanya soil classification nagbabase sa mga weight and permeability. Okay? The next natin, si Francois Gadroy, no? So siya naman yung nag-conduct ng lab test natin. Okay? So, ang ginawa niya, he constructed a 76 millimeter high retaining wall model and chinek niya, no, and observe niya kung paano ba nag-fail yung soil natin, no, along tilted failure planes, no. Yung mga tilted failure planes na to, ang current na tawag natin dito is slip planes. Okay? So, later on, no, itong work niya na-summarize ni Manuel in 1808. Then, yung last engineer natin, si Jean Rodolphe Perronnet, no? So, siya ay isang renowned French bridge builder, no? Na nag-aral, no, slope stability. Okay? So, siya yung first engineer, no, na nakapag-distinguish, no, ng difference between intact natural ground and disturbed or man-made field. So, nalaman niya, no, kung yung lupa ba ay natural ground, no, based sa mga natural processes, o kaya naman naggalaw na siya ng tao or disturbed na siya. Okay? So, pansin kasi niya na kapag yung mga disturbed earth natin, no, disturbed earth soils natin, mas kinakailangan ng flatter embankment slopes para hindi siya mag-slide. Kasi nga, hindi na siya compacted, no, na natural processes natin. Okay? So, kung dito, puro observation yung nangyari dito, pagdating ng classical soil mechanics phase 1, dito sa period na ito, mas nagkakaroon na ng theoretical formulations, no? So, dito, ah, yung mga ano natin dito, no, mga retaining wall equations natin dito during this era, no, were based on assuming on arbitrary failure surface, no, within the soil mass. Okay? So, ang first ano natin dito, si Charles Agustin Coulomb, no? So, he used calculus, no, para ma-determine yung sliding surface, no? So, applied friction and cohesion law. So, dito, gawa mo siya ng calculus, no, para ah ma-formulate yung limit equilibrium theory, no? Para ma-calculate yung lateral earth pressure acting on retaining structures, no? So, na-recognize niya na ang soil shear strength natin is composed of two independent mechanisms. Una muna is yung friction between particles and yung cohesion ng bonding particles natin. Okay? Then, si Gaspard de Prony, no? So, siya naman yung nag-include ng theory niya, yung theory ni Coulomb sa Nouvelle Architecture Hydraulique, no? So, tina-translate niya yung complex calculus, no, into practical engineering tables para sa mga field engineers natin. The next natin, si Jacques Francis and Claude Navier, no? So, sila yung mga nag-aral ng theory ni Coulomb, no, for inclined backfields and surcharges, no? So, parang pinalawak nila yung theory ni Coulomb, no? Para ma-account yung mga backfill slopes, no? Behind retaining walls, and yung mga surcharges, no? Resting on top of the ground. Okay? Then next natin, si Jean-Victor Poncelet, no? So, siya naman yung nag-introduce ng graphical method for lateral earth pressure, no? Introduce tayo na first soil friction angle and first bearing capacity theory. Okay? So, dito, no, sobrang haba kasi nung ginagawang calculus ni Coulomb. Kumbaga, naghanap siya ng way na para mas mapadali yung paghahanap for lateral earth pressure. So, dahil doon, siya nag-introduce ng phi, no, for soil internal friction angle and publish early theories, no, with soil bearing capacities, no. Then si Alexander Collin, no, siya naman yung engineer na nag-analyze ng mga deep slope failures in clay cutting along canals, no?
So, based sa naging pag-aaral niya, na-conclude niya na yung mga deep failures in cohesive clay soils, no, do not occur along flat plane, but along, no, ng mga curved arcs, no, yung tinatawag nating cycloid arcs. Okay? Then, next natin si William John McCorrankin, no? So, siya naman yung nag-formulate or nag-simplify nung earth pressure theory niya ni Coulomb, no? So, di na kinakailangan mag-assume ng failure wedge surface, no? So, mas napapadali na siya. So, yung next phase natin, no? Continuation lang ng ating soil mechanics, no? Ayan. So, ang next natin, si Henry Darcy, no? Dito. So, mas napalawak pa lalo, no? Yung pag-aaral sa soil mechanics. So, sabi dito, define coefficient of permeability for sand filter. So, nagkaroon siya ng mga experiments, no? Ng water flow through sand, no? Filter bed sa France, no? So, na-develop niya o yung kinikilala natin Darcy's Law. So, makikita natin yan sa permeability, no? So, i-define the coefficient of permeability, which is tinatawag natin hydraulic conductivity, no? Na nag-govern naman sa groundwater movement, seepage under dams, and soil drainage calculations, no? The next natin, si George Darwin. So, si George Darwin, anak siya ni Charles Darwin. Okay? So, tinest niya yung overturning moments, no, on hinge retaining walls filled with loose and then sand, no? So, napapansin niya na malaking factor ang density, no, pagdating sa earth pressure distribution. The next natin, si Joseph Bisenek, no? Siya nag-develop ng theoretical stress distribution equation for semi-infinite homogeneous isotropic elastic material subjected to concentrated surface loads, no? So, itong stress distribution theory, no, nagagamit pa rin natin siya, no, sa pag-compute, no, sa mga building footings natin. Okay? Yan. Then, si Osborne Reynolds naman, no, demonstrated the latency in sand. Okay? So, na-prove niya, no, na kapag yung dense sand natin, na-sheared siya, no, yung mga particles, no, nito, must roll over each other. So, ang nangyayari dito, nag-expand yung volume ng ating soil mass. Then last natin, si John Claiborne and John Beresford, no? So, studied water flow through sand and uplift pressures, no? So, they work on river dams and weirs in India, no? So, nakita nila yung water seepage through sand beds, no? Na nag-establish nung mga concept natin for uplift pressure and subsurface piping failures. Pagdating sa modern soil mechanics, no, dito, no, yung mga research conducted on clays, no, nag-focus sa dito. So, kanina, more on nagpo-focus lang sa sand and soil. Paano naman kapag yung clay na mismo na? So, ayan. So, unang ating engineer dito is si Albert Attenberg, no? So, ito yung Swedish chemist, no? Na napansin niya na yung mga fine-grained soils natin, no, pass through different distinct physical states depend on their water content. So, nakadepende, no, yung lupa natin sa physical state niya, sa water content. So, nangyayari kasi, kapag nabababad sa tubig yung lupa natin, ang tendency niya is nagbabago yung kanyang phase niya. So, sa una, nagiging solid or semi-solid siya. Then next natin, ayan, semi-solid, no? Ayan, then, kapag sobrang basa na talaga yan, nagiging liquid type na siya. Okay? So, dito, na-determine tuloy yung, or na-establish yung tinatawag natin consistency limits, no? Which serves as the foundation of our fine-grained soil classification. Okay? The next natin, si Wolmar Fellinius, no? So, ito yung isang head ng Swedish Geotechnical Commission, no? So, siya yung head ng mga investigation regarding sa mga major railway slope failures, no? So, dahil doon, na-develop niya yung Swedish Circle Method o yung tinatawag natin Slip Circle Method, no? Ayan, published in 1927. And ngayon, no, na-reach natin si Carl Terzaghi. So, 1925, no? So, nag-publish siya nung libro niya
which is called yung aeromechanic, no? So, itong aeromechanic, no, merong mga procedures for determining soil properties and strength, no? Birth, which birth, no, yung modern soil mechanics natin. So, yung mga knowledge natin, no, and some of the foundation design procedures natin, no, ay naka-base doon sa libro ni Terzaghi. Okay? Ayan. So, kaya magfo-focus tayo sa kanya. So, Carl Terzaghi, no, siya yung ating tinatawag na father of soil mechanics, no. So, sabi ko kanina, siya yung nag-publish ng aeromechanic. Okay? So, sabi niya dito, dinidescribe niya na ang foundation daw ay necessary evil. Okay? So, sa tingin niyo, bakit tinawag siyang necessary evil? Any idea? Baka tinatawag na necessary evil? Anyone? Yes, Jamela. So for me po, from the word itself, necessary evil. So why necessary? Because the foundation itself po is the reason why the building or the structure is still standing. So without the foundation, possible po na or hindi mag-stand po ang isang building. And why it is called evil, maybe because the foundation po is one of the hardest part of the construction to where medyo technical po yung paggawa po ng um, foundation po. So, tama naman yun, no? So, medyo mahirap talaga or very elaborate na paggagawa ng foundation natin. Okay? So, tama yung sinabi ni Jamela, no? So, ano yan, Elaine? May dadagdag ka pa ba? Ano po siguro, um, siguro po kaya po tinatawag siya na necessary evil because sometimes po talaga soil is our problem of engineers po na dinidil natin. Tapos, pero it's also unavoidable and it's also necessary for us to build structures po. Ayun. So, tama naman yun, no? Okay? So, bakit siya tinawag na necessary evil, no? So, una muna, focus tayo sa necessary, no? So, kaya siya necessary kasi kinakailangan talaga natin ng foundation. Yung mga structures natin hindi pwede mag-float lang, no? So, kailangan yung mga structural weight natin, yung wind load and seismic force natin, dapat safely mapunta sa earth natin. Kapag wala kasing proper design yung foundation natin, no, magkakaroon ng ah, bearing capacity failure yung ating structure, magkakaroon ng overturning moment, no, and excessive settlement. So, hindi magsasuffer sa damages yung ating mga structure na kinakailangan na necessary. And bakit siya tinatawag na evil? Kasi may apat tayong reasons, no? So, tama naman yung sinabi ni ano, no, na very complex. So, complex in a way na hindi natin mape-predict or hindi natin totally mape-predict, no, yung soil natin. Kasi nakadepende talaga yun. So, nag-change yan rapidly yung ating subsoil conditions. So, lalo na kapag sobrang lalim na soil na ini-investigate natin. So, meron yung mga anomalies. So, possibly meron itong mga soft clay pockets, no? May high water tables dito. Baka naman may mga fault lines na dito na hindi natin nakikita during the investigation. Okay? So, ano no? Yun. So, parang high risk siya and meron din mga hidden failures, no? So, yun yung mahirap or yun yung kaya tayo tinatawag na evil. Okay? Ayan. So, Carl Tersagi also defines soil mechanics as application of mechanics and hydraulics to sediments or unconsolidated materials as structural material. So, madali na naman na ano na, no? Ang ibig sabihin nun.
Ayan. So, dahil sa kanya 'no, nag-move 'no, from empirical to semi-empirical yung pag-aaral natin. So, dati kasi puro observation, puro, ah, experiments ang ginagawa nila. So, nagkakaroon ng mga trial and error, ayan. Ngayon naman nag-iimbestiga tayo sa mga scientific design based on soil properties, okay? So, given na yung mga properties na mas madali na siyang intindihin, mas madali na natin mapag-aralan yung ating lupa natin. Ayan. So, dahil dito, si Terzaghi nag-inspire siya ng mga tao tulad ni Ralph D. Peck, Arthur Casagrande, and A.W. Skempton, no? So, nag-advance sila no, ng ating foundation engineering. Okay? So, dahil doon, no, sinalin siya, no, yung mga heterogeneous soils and lava versus uh, on-site discrepancies, no, that causes performance issues, no. Ayan. So, yung foundation engineering natin, no, requires interpreting soil properties, theories, and practical experience to design safe structures suited to variable field conditions, no? Okay na kailangan na alam natin yung properties ng soil, alam natin yung mga different theories natin, no? And syempre, kapag ano, dapat ina-apply din natin ano ba yung mga pre-existing na mga foundations na natin. So, doon tayo magbabase and i-compare natin kung applicable ba siya dun sa ginagawa nating structure, no? Uh, in return dun sa ating in connection din dun sa field conditions natin. Okay? Ayan. So, alam na natin yung history no soil mechanics. Magpo-proceed naman tayo. So, sa formation ng soil natin. Okay? So, ano lang muna na, short break muna tayo. Balik tayo ng 8:20.
Okay, so let's continue, ano. So, ang lupa daw natin, no, ah, it is formed, no, by weathering of rocks, no. So, ibig sabihin, yung soil natin originated from the breakdown, no, rocks, okay? So, yung engineering properties ng soil natin from the grain size, mineral composition, permeability, shear strength niyan, they are dictated or nanggagaling yung kanyang properties, no, based dun sa pinanggalingan niyang parent rock, no, and yung mga naging history niya or weathering history. Okay? So, soil aggregate composition, no, is formed from mineral grains produced by rock weathering, no? So, yung grain size natin, varies widely and yung physical properties natin depends on the grain size, shape, and chemical composition. Okay? So, yung kanilang mode of origin natin, no, rocks can be divided into three basic types. Okay? So, igneous, sedimentary, and metamorphic. No? So, yung formation cycle of different types of rock natin and processes associated with them, tawag natin dun ay rock cycle. So, alam ko naman, familiar na kayo sa rock cycle. Okay? So, ito yung ating rock cycle, no? Ayan. So, review natin, no, yung rock cycle natin dito. So, syempre, una muna, yung ating rock natin. It starts as magma. So, dito tayo magsisimula. Ayan, so dito. No, kita ba yan? Ayan. Dito tayo magsisimula sa magma. So, deep within the earth, no? Ito. Itong magma natin. Ano? So, sa ilalim ng lupa, lumalabas or sa ilalim ng lupa, nanggagaling to. So, either starting from the core, no? Papunta sa surface ng ating, papunta sa surface ng earth natin through usually sa mga volcanic eruptions natin, no? Ayan, so starting from igneous rocks tayo, no? So formed by the solidification of molten magma ejected from deep within the Earth's mantle, no? So either fissure eruption or volcanic eruption. Pag volcanic eruption, lumalabas galing sa volcano. Pag fissure naman, ito yung mga cracks within the Earth's surface natin. Okay? Sometimes magma ceases its mobility below the Earth's surface and goes to form intrusive igneous rocks that are called pluton. So, bago pa man siya lumabas, no, sa surface ng Earth, tumitigas na siya. So, ang nangyayari dito, ano, nagko-cool down na siya, no? At pagkalabas niya, tumitigas na siya. Okay? So, some of the examples ng mga rocks natin na pluton ay mga granite, gabbro, diorite, no? And peridotite. Huh? Yan. So, intrusive rocks formed in the past may be exposed at the surface as a result of the continuous process of erosion of the materials that once covered them. Okay? So, yun yung tawag natin nun sa mga intrusive igneous rocks. Kapag yung extrusive naman, ito yung mga lumabas na sa surface natin and pagkalabas nila, doon pa lang sila titigas, no? They may be cooled, no? Through air, no? Or under water. Okay? Ayan. So, example natin dito, mga basalt, rhyolite, andesite, no? Ayan. So, after the igneous rocks, no? Pwede siyang, may mga different, ano yan, no? Yung igneous rocks natin, may different ways kung gagalaw siya. So, either, magkakaroon siya ng tinatawag natin na weathering, no? Yung breakdown. So, kapag nag-breakdown yan, ayan, magiging sediments yan. O kaya naman, kapag high pressure naman, no, mapupunta sa metamorphism, no? So, una muna tayo sa weathering tayo. Okay? So, next tayo. Ayan. So, ilan yung mga composition, no, ng mga rocks natin. So, makikita dyan, no, yung mga intrusive and extrusive. Ayan. So, weathering natin, this is the process that converts massive solid rock, no, into unconsolidated solid particles. So, nahati siya sa two
processes natin. Una muna is yung mechanical weathering, no? So dito, it breaks large rocks, no, into smaller fragments through physical forces, no, without changing the chemical or mineral composition, no? So, ilan na ba yung mga typical na physical forces natin dito? Una muna, no, yung mga running water, wind, ocean waves, glacier ice, frost, and expansion and contraction caused by the gain and loss of heat, no? So, yan, meron tayong mga erosion agents dyan, mga running water, sand, ocean waves, no, and glacier movement. Kaya naman, frost action, no? So, nangyari, pumapasok yung water dun sa rock fissures natin, and then kapag sobrang lamig, nagpi-freeze, no? So, ganun yung nangyayari. And temperature fluctuation, no? Alternate heating and cooling, no? Ayan. The next natin, chemical weathering, no? So, this involves chemical decomposition of the rock. So, nagbabago yung original rock minerals natin into brand new chemical compounds natin. So, dito, no, meron tayong tatlo. Una, oxidation, no? So, nagre-react sa oxygen. Kaya naman, carbonation. Dito, nagdi-dissolve, no? In rainwater. So, nagkakaroon ng carbonic acid. And then, yung tinatawag din natin hydration and hydrolysis, no? Kapag yung water molecules natin nagre-react sa minerals. Okay? So, yun. Nagbabago yung kanilang composition dito. Ayan. So, soil produced by the weathering of rocks can be transported by physical processes to other places. So, nangyari dito, tawag sa kanya ay transported soils. Okay? So, ang transported soil, no, ito yung mga nalilipat or napupunta sa ibang lugar, no? In contrast, some soils, no, stay where they form and cover the rock surface from which they are derived, no? So, tawag dito residual soil. So, they stay, no, sa location na kung saan sila nabuo. Okay? Ang residual soils natin, no, forms when weathering occurs faster than the material removal. Okay? Wait lang. Okay, ayan, no. So, yung characteristics ng residual soils natin nakadepend dun sa parent rock type natin. So, una muna, hard rocks, no? Example natin dito, granite, gneiss, no? So, they're weathered into layered soils, no? Ayan, so underlain by partially weathered rock, then sound bedrock. So, depth of bedrock can vary greatly. Okay? So, ito yung itsura nung, ganyan yung description ng ating hard rocks. Pag chemical rocks naman, no, dito, weathering removes soluble materials, leaving insoluble residue. So, dito, soil natin, they're often red, no? They lack gradual transitions to bedrock and show variable depth, no? They can be normally consolidated near bedrock, making them prone to large settlement under heavy foundation. So, dito, mostly red siya and gradual transitions, no, and variable depth. Dito, since chemically reacted kasi siya, no, ang tendency dito, mas malambot siya compared sa hard rocks natin. Okay? So, yan yung ating description for chemical rocks. The next natin ay yung mga transported soils natin. So, nakadepende siya, no, or naka-divided into 5 major categories based on their transported agents, no? So, una muna, we have is yung gravity transported soil, okay? So,
Ang gravity transported soil natin, nahahati siya sa tatlo, no? Kung paano ba siya natatransport. Una muna is yung creep. So, sa creep, no, slow, gradual downward movement of residual slope soils, no? The next natin, landslide. So, sobrang bilis, no? Sudden and rapid downward movement of soil. Okay? So, ang tawag sa soil, no, na deposited by landslide is called colluvium. Okay? The next natin, mud flow. So, dito, yung saturated loose residual soils natin, nagmo-move siya pababa sa slope na parang viscous liquids, no? So, dito, no, highly heterogeneous mixture siya ng fine and coarse particles natin. Okay? Then next natin, itatawag natin lacustrine soil. So ito yung mga soil na deposited in freshwater lakes, no? So nangyari dito, yung stream natin pumapasok do sa lake waters natin na nagda-drop na mga sediments at the edges. Okay? So, alternating thin layer deposits of varved clay dito, no? So nag-settle yung fine silts natin and clay's across the lake beds. The next natin, alluvial, or sometimes called fluvial soil, no? So, ito naman, deposited by running rivers and streams, no? Ayan. So, they are formed, no, two distinct environments natin. Una muna, ito yung tawag nating braided stream deposits, no? So, ito ay formed by high steep, high velocity sediment-laden streams, no? So, yung deposition natin creates interconnected channels, gravel sandbars, and highlands. So, nagbabary yung kanyang deposits, no? In void ratio and unit weight over very short horizontal distance. So, ganito yung itsura natin na for graded streams, no? So, ganyan yung nangyayari. Nag-transport siya dyan, no? Dito. Tapos, doon sa figure natin, makikita nyo, no? Na yung cross-section niya, no? Lacking, no? Yung ating mga different composition of soil natin dito. Ayan. Next naman natin, no? Yung meander belt deposit. So, dito, formed by matured low gradient rivers, no? So, ang nangyari dito, no? Erosions of outer bends and deposition of inner bends create point bar deposits. Okay? Ayan. So, ang nangyari dito, no? Na-erode dito sa part na to. Ayan, sa part na to, nagkakaroon ng erosion dito. Yung mga na-erode dito, napupunta doon. So, pagbaba dito ng flow natin, for example, ito, nag-flow dyan. Dito siya may iwan, no? Sa part na yun. Ayan. So, nalilipat doon sa other side yung deposits natin. Okay? So, point bar deposits, no, ito yung mga sand and silt deposited on convex banks, no? So, oxbow lakes, no? They are formed, no? When meanders are abandoned. Okay? So, nangyari dito, di ba? For example, dito, yung ano natin dito, yung deposits natin dito napupunta dito. Okay? So, syempre, for example, ayan. Ito yung lake natin. River natin rather. Pababa dyan. Ngayon, ano nangyayari dito? Naiipon dito sa gitna ng lake natin. Okay? Ay, ng river natin. So, pag pataas na pataas yung deposits dyan, ano nangyayari dito? Nagkakaroon ng separate lake dito. So, yung Oxbow Lake natin. Okay? Ayan. So, yung flood events, no, deposit for sand near banks, yung mga natural levees natin, no? And finer plastic clays naman further away. So, back swamp deposits ang tawag doon. Then, fourth type ng soil natin, ito yung mga glacial soils, no? These are scored, transported, and deposited by advanced and retreating glacier. Okay? So, general term natin for glacial deposits ay drift, no?
Till naman, no, kapag unstratified deposit from melting glaciers. So it ranges from clay to huge boulders. Then mooring naman, ito yung mga landforms, no, from till. So nangyari, 'di ba, natutunaw yung ating glaciers natin. Okay? Ngayon, kapag natunaw yung glaciers at naiwan sa isang place yung ano, yung ating mga till natin, tawag na dyan ay moorings na. So, terminal moorings, no, tawag dito ay ridge marking glaciers farther from farthest advance, no? The recessional moorings naman, ridges form during pauses in retreat. Then ground mooring, no? Ito yung mga widespread deposits between moraine. Okay? Ayan. Ito yung ground moraine, no? Widespread deposits lang. So, parang pantay-pantay lang. Kapag sobrang lalim, ito na yung recessional moraine. Kapag highest naman, nagkakaroon na ng peak, tawag natin doon ay terminal moraine. Okay? So, outwash naman, ito yung mga sand, silt, gravel carried by meltwater, forming outwash plain. So, glacial fluvial deposits. Similar to braided stream deposit siya dito. So, parang halo-halo na siya, no? So, merong deposits from yung stream natin, at the same time, deposits din from the glacier. Okay? Next natin, no, aeolian soil. So, ito naman, ito ay transported through wind, no? So, una natin, we have the sand dunes. So, ito yung mga wind-blown sand dunes natin, no? Compact on windward side, no? So, windward slope, no, 50 to 65 relative density and very loose, no, pagdating sa leeward slope naman. So, 0 to 15%, no? So, uniform yung grain size distribution dahil sa wind sorting yan, okay? So, pag papalayo na papalayo, no, mas dume-decrease at nagde-decrease yung kanyang particle size natin. Okay? Next natin, yung tinatawag natin na lowest, no? So, ito ay wind-deposited silt, no? With uniform particle size, no? They are binded together by clay or calcium carbonate, no? So, itong lowest natin ay isa siyang collapsing. So, ibig sabihin, exhibits high strength kapag dry siya, pero kapag under saturated conditions na siya, nagkakaroon ng severe structural collapse. Okay? So, kinakailangan dito ng, ano no, tawag dito? Ayun, nag-undergo ng severe structural collapse no, kapag saturated. Okay? So, kinakailangan ng precautions dito. So, next natin, volcanic ash or dust naman dito. So, yung wind-blown volcanic eruption natin, no, ay rapidly decomposes into highly compressible, highly plastic clays natin. Okay? Ayan. So, nai-gets ba yung mga different types of soil natin? Ayan. Based on rocks lang to ha. Meron pa tayo other types of soil. Okay? So, next natin, no, itong organic soil. So, they're usually found in low-lying areas where the water table is near or above the ground surface. So, the presence of a high water table helps in the growth of aquatic plants when decomposed form organic soil. Okay? So, usually na-encounter to, no, sa mga coastal marshes and glaciated regions natin. Okay? So, mga characteristics nila, no, ay eto. So, they're extremely high natural moisture content. So, gawa ng mga organic materials nga natin, no? They ranges from 200% to 300%. Minsan, mas tumataas pa. Dahil doon, no, saturated kasi siya. Tendency nito ay kapag meron tayong low loads lang, nako-compress na siya kaagad. Okay? So dahil doon, laboratory tests have shown that under loads, a large amount of settlement is derived from secondary consolidation. Okay? So, ayan. Ayan. Next naman natin, no? Sedimentary rock naman. Okay? So, ito yung mga sedimentary, no, na formed dahil sa weathering due to overburden pressure or cemented by agents like iron oxide, calcite, dolomite, and quartz, no? Ayan.
So, yung cementing agents natin, usually carried by groundwater natin. So, they fill space between particles and form sedimentary rock, no? So, tawag dito, detrital sedimentary rock, no? Kapag groundwater lang. Kapag naman chemical processes na, tawag dyan ay chemical sedimentary rock. Metamorphic rock naman, no? Kapag nag-undergo na ng metamorphism, na kung saan merong heat and pressure, no? So, hindi nagme-melt yung ating rocks natin dito. So, during metamorphism, new minerals are formed and mineral grains are sheared to give a foliated texture to metamorphic rock. So, ilan yun sa mga rocks na meron tayo, no? So, gneiss, slate, kelite, schist, marble, quartzite, and other rocks pa. Okay? Ayan. So, regardless, no, dun sa geological origin ng ating mga rocks natin, no, we can categorize yung ating rocks, no, based on their particle size. So, general categories natin we have is yung gravel, sand, silt, or clay, depending on the predominant size part of the particles, no? So, mga organizations natin, may mga different organizations natin na kung saan we have different ranges of values ng sizes nila para ma-differentiate yung ating mga types of rocks natin. So, una muna, we have yung gravel natin. So, these are the rock fragments, no? Usually, mga broken quartz, feldspar, or bedrock. The next natin, sand particles natin, which is are mostly dominated by hard quartz and feldspar. Okay? Kapag silts naman, ito naman yung mga microscopic mineral particles natin. So, quartz fragments and mica flakes. And clays naman natin, ito naman yung mga microscopic and submicroscopic flaky shape particles, no? Ito yung mga sizes nila, no? So, ito yung table natin. So, makikinote na lang, no? Kasi kinakailangan nyo minsan sa pagka-classify ng soil natin, no? So, usually ginagamit na lang natin dito is yung USDA, AASHTO, and USCS. So, usually naman, no, greater than 2 yung sizes greater than 2 millimeter yung sizes ng gravel natin. Sa iba, nag-range siya 76.2, kaya naman 76.2 to 4.75. Pagdating sa sand, no, so 2 to 0.075 or 2 to 0.05 naman siya. Then, papalitan siya na papaliit, no? Ayan. So, check na lang yun, no, yung size natin dun sa table natin. Then yun, shape naman natin, no? So, ang shape ng soil particles natin, no, ranges from angular to rounded due to weathering and transport, no? So, yung particles shape natin affects soil properties, strength, rigidity, permeability, and compaction. So, nakadepende dito kung paano ba nag interlock yung particles natin, kung nagpo-provide ba ng spaces in between na kung saan it can affect yung compressibility niya, compaction niya, ayan. And yung permeability din niya. Ayan. So, kapag angular, no, has higher strength and resistance to sliding. Kasi nga, nag interlock yung ating mga particles natin. Kapag rounded naman, so smooth and spherical, ang nangyayari, nag-roll over each other easily. So, mas lower yung kanyang interlocking, and mas lower din yung kanyang shear strength, no? Then clay particles, no, titawag natin flaky or flaky particles, no? So, dito usually, no, controlled by interparticle forces or electric surface charges rather than mechanical friction. Okay? So, dito yung mga itsura niya, no, ng ating mga particles natin. Okay? So, any questions? Ayan. So, any questions?
So that ends, no, yung ating discussion muna for today. Okay? Regarding pala next week, no, hindi ko pala muna kayo ipapalab, no? So, mangyari muna next week, discussion muna tayo kasi chinek ko ulit yung exercises na dapat natin gagawin. And as I check, no, kailangan alam nyo muna yung mga physical properties natin. So, hindi pa naman natin na-discuss. No? So, bago tayo mag-proceed doon, let's discuss first yung mga properties na meron tayo sa soil natin. Okay? So, di mo na kayo maghahanap din ng lupa. Isa rin kasing issue ko kasi kanina iniisip kahapon pa is basa ang lupa. Eh, ang pangit naman kung maghuhukay kayo ng undisturbed soil nyo na basa ang lupa. Kasi affected na doon yung properties niya. Okay? Ayan. So, noted, Maynard. Tsaka kay mabasa. And right. Sige. So, yan. Any questions? Bago tayo mag-end ng discussion natin today. Wala? Walang questions? Okay. So, that ends, no, yung ating discussion for today. So, by next week, no, we will continue naman our next lesson, which is the physical properties of soil. Okay? So, if there are no concerns or questions, no, hopefully you have learned something today, no, with our lesson. And see you on our next meeting. You may now leave our meet. Thank you. Thank you po. Yes, sir. Thank you po, sir. Thank you po.